morning po, sir. Good morning, Benjo. Yes, magandang umaga po. Good morning po sa ating lahat. Opo, napakinggan niyo po kahapon yung statement po ng Malacanang. Ano po ang reaksyon ng Teachers Dignity Coalition? Yes po, no. Actually napanood ko siya na live no kasi nanonood Mm, po ako ng mm. update noon ano. At medyo nagulat po. Nagulat po tayo no at ganun kagad no. May ganung statement. At least mahaba naman yung sagot ni Yusek Claire doon sa tanong no tungkol doon sa Zamboanga incident no. Ito syempre ang pumukaw po sa amin doon ay yung issue no na pinpointed no yung teacher no, although may qualifier naman ang sinasabi niya yung iba, di ba, hindi naman niya nilalahat, di ba, but the thing is ang dami niyang pwedeng sabihin, ano po, ang dami niyang pwedeng i-cite no na issues, di ba, or na ano pa man, ano po, pero bakit yung teacher yung pinili niya. So kaya doon po nagmumula, ako personally doon nagmumula yung sinasabi ko na may hugot no si Mm-mm. Yusek Claire no doon sa mga guro, at hindi ito po nagustuhan ano nung ating mga kasamahan sa hanap buhay no kasi to ano no to relate no yung incident na yan na alam naman natin kung anong incident po yan ano sa horrible incident no talagang ayaw sana natin ano na mangyayari ang mga ganito, di ba, dahil ito ay talagang sobrang violente, di ba. Pero i-relate mo yung sinasabi no na turo nung teacher sa mga bata no dito sa insidente na ito, I think that is of course no uncalled for no, and that is irresponsible statement po no. At hindi talaga namin yan matatanggap no? That is really unacceptable po for us. Opo, Teacher Benjo, after this tragic incident, after nung statement po ni Yusek Claire, kamusta po ang moral ng ating mga guro? Alam niyo po ang ever since naman medyo yung moral po na yan ano na issue po niyan talagang nasa ano po yan no sabihin na po natin na hindi po maganda no yung well bago pa man itong mga insidente po na ito at itong pahayag ni Yusek Claire no talaga naman nahihirapan yung mga teacher di ba, nahihirapan po kami no economically, napakababa ng sweldo, napakabigat ng trabaho no at ang daming iniaasa sa mga teacher no lahat po ng sabihin na po natin mga negatibo no na balita tungkol sa education sector ang pumapasan niyan ay teacher. Ang Mhm. bumubuhat po diyan ay teacher. Ang sinisisi sa lahat ng mga kakulangan ng sektor ng edukasyon ay teacher. Teacher din ang pumupulo sa mga pagkukulang ng gobyerno natin. Teacher ang nagdudugtong kapag merong kakapusan ng ating gobyerno no. So sa tanong po kung kumusta ang moral, mababa po no. Pwede kong sabihin kung gayon ano po no. At ang manifestation po niyan, makikita ho natin yan ano dito sa social media no, yung mga nagpapahayag ng mga teacher na ganyan ano po. At sa field no, sa ground, makikita ho natin din. No, na halos araw-araw nakikita ko sa aking feed no, may dumadaan ano na mga teacher na aalis na no sa DepEd, magre-resign ano or mga teacher na mag-a-abroad, di ba? So, ganun po no, and yet tapos makakarinig ka ng ganito no, may lalo po no all the more no na talagang makakaapekto po ito no doon sa ating mga guro. Ang kahilingan namin para sa mas maayos na sweldo, makatarungang pasahod no ay bingi ang gobyerno po dito no. And yet pati pala ito no, pati itong masakit no, Mm. pati pala ito isisisi pa rin sa teacher, pati itong karahasan na ito sa eskwelahan ano. Hindi ko po sinasabing walang kasalanan ano po yung eskwelahan o yung mga guro po no. Ang binabanggit lamang naman po namin dito, di ba? Kung tayo po ay parehas no tumingin no. Kung titingin po tayo ng may hustisya sa ating isip no, hindi natin isisisi sa isang partikular na grupo ng mga tao ito. No? Kasi ang daming factor po Kasi alam niyo, sabi ko nga, kumbaga, pilosopong usapan rin, kung ang binanggit ni Atty. Claire, no, o ni Auntie Claire, no, ang sinight niya ay merong magulang na nagtuturo na sa Mm. mga bata, anak niya para maging walang modo. Merong mga pulis, merong mga politiko, di ba? Mm. Merong mga pari or whatever, di ba? Kung ganyan, ano, hindi naman sinasabi namin tama 'yon ano, pero Pero ibig mas sabihin ano, katanggap-tanggap.
Mhm. At tanggap-tanggap, no, kahit isama niya pa yung teacher doon. Dahil siyempre, ibig sabihin po, no, yung factors, no, para sa pag buo, no, ng isang mamamayan, ng isang citizen, ng isang bata, no, papunta doon sa magiging isang mamamayan. Lahat po kasali, 'di ba? Kasama yung simbahan, kasama diyan yung lahat, no, even yung mass media, 'di ba? Kasama po diyan yung pamilya, lalong-lalo na, no, kasama yung eskwelahan po diyan, no. Lahat po 'yan at yung factors po, no, na nakakaapekto rin, ano, sa gawi, sa asal, no, sa kilos ng mga bata natin ngayon. Ang dami rin po niyan, no, ang dami niyan, no. Mas mataas po, mas malakas po yung impluwensya nung, sabihin na po natin halimbawa nung social media ngayon, ano po, no, pwede kong sabihin gayon, ano po, Mm. at mas maraming oras na kasama ng mga bata, yung kanyang mga magulang, yung peers niya, yung kanyang mga kabarkada, kaysa dun sa teacher. Diba? Kaya para sabihin po at i-pinpoint, no, na dahil dito sa ilang mga guro na ito, 'di ba? Kasi kahit pa sabihin mong isa lang tinutukoy mo, no, that is uncalled for. No? Mhm. At that Teacher, is unnecessary, 'di ba? Na sabihin pa niya po yung mga gayon. opo, may mga comment ho kasi dito sa social media na hirap daw po yung sa amin po, no, sa ating live streaming. Hirap daw po yung mga teacher na magdisiplina sa mga bata dahil ang ibinabangga lagi yung child abuse law, etc. Napapanahon ho ba na meron namang parang teachers protection batas na ganun po? Para naman ho, meron kayong kapangyarihan na disiplina naman. Well, meron pong pinupush, no, ngayon sa Kongreso. In fact, dapat nga nung nakaraang Lunes ay merong hearing po kami diyan uli, no. Kaso umuulan. Mhm. Opo, opo at rescheduled na po 'yan next Monday, ano po. Yan po ay talaga naman po pinupush naman po natin. Kasama naman po kami diyan ever since, 'di ba? Kasi nakikita ho namin, ano, na kailangan din naman yung mga teacher ay merong protection. 'Di ba? While of course, no, we uphold, no, the rights, no, and welfare of children, ano po. Ang tingin kasi namin sa school setting, no, sa classroom setting, yung discipline, order ay necessary, no. So hindi po ito indispensable po ito, no. Hindi po ito maaring hindi gawin, ano, kasi mahirap po, no, na turuan ang bata na hindi mo na didisiplina, no. Kasi hindi lang siya, no, pati yung mga katabi niya, paano kung magulo, maingay, etc., no po, no. So ngayon po kasi lahat ng uri, no, ng pangdidisiplina na ginagawa ng mga teacher at yung mga dinanas natin ng mga nakalipas na dekada, no, lahat po ng yan ay pwedeng maging child abuse po yan under the existing policies, no, ng DepEd, no, at pati ng ilan pang mga batas. Kaya Anong takot mga na takot laman po yung nun, teacher. sir? Anong mga laman po nung isinusulong na panukala? Well, mainly ang isa sa pinakamalaki talaga, no, ang pinakamalaki naming isinusulong po diyan ay bigyan yung mga teacher ng legal assistance, no, sa lahat ng antas po, no, at ng libre, 'di ba? Para nang sa gayon ay hindi po siya natatakot kasi ngayon alam nyo, etong siguro just to put it in proper context, no. Mm. Pag yung teacher po ay sumigaw, no, pag yung teacher ay pinukpok ang lamesa, no, Mm. pag yung teacher ay nakapagsalita ng hindi maganda sa Child abuse agad bata. yun? Pardon, sir? Child abuse agad yun? Pwede, pwede. Hindi ko sinasabing child abuse agad, pero pwede. Mhm. Ang punto Mm. diyan, pag pinailan ka, no, pag may nag-file sa ng kaso, administrative or criminal. Child abuse, criminal, can be both, no, administrative and criminal, no. Ganun lang po. Kahit pa sabihin nating mahirap yan patunayan, kahit pa sabihin nating hindi naman na magpo-prosper yung ganyang kaso, aba yung stress. At saka po Correct. ang DepEd, no, ang DepEd normally po ay kumbaga binibigyan ng weight po 'yan, ano, yung mga ganyan po na mga paratang, no, sa mga teacher. Minsan nga kahit talagang totally walang ginawa, 'di ba? Tinarget lang yung teacher. At Grabe. nagiging ano pa nga ito, nagiging kultura pa nga ito, no, na tatakutin yung teacher, no, tapos hihingian ng pera, no, para doon sa maareglo or whatever, 'di ba? May ginawa ka man o wala, 'di ba? Parang ang nagiging ganun po yung nagiging trend po, no, sa ilang mga lugar, no.
At marami po kaming cases niyan, ano. Hawak po namin yung mga ganyang mga kaso po. No, yun pa lang eh. 'Di ba? Kapag ka ganun po, pag kinasuhan mo yung teacher, iniisip na niya yan, paano ko to sasagutin? Saan ako kukuha ng Gastos abogado? yan. Anong gagawin ko dito? Tapos na kagad, na-stress na siya. Naapektuhan na yung kanyang trabaho, naapektuhan na yung kanyang kabuhayan and everything po, no? Mm-mm. So, yun po, no, yun yung isa naming isang laman po nito. At saka syempre, no, to ano rin, ano, to enumerate, no, yung mga acts that can be, no, or acts that are not, no, considered as child abuse, no. May mga gayon po dun sa Kumbaga yung panukala. boundary, Sir Teacher Benjo. Kasi paano natin masasabi na child abuse na kung talagang parang pagdidisiplina. Kasi nung panahon natin, di ba, pinatatayo ka nga, pinagfa-face the wall May ka. lumilipad na eraser. Eraser, oo. Oo. Pero di ba hindi naman kumbaga child abuse kasi parang pagdidisiplina ito para matuto yung mga estudyante. Yes, ma'am. No, of course, napakahirap iset nung boundary, no? Nasaan yung discipline at saka abuse, no? Yun din yung isa nagiging problema natin. Kaya po tumatagal talaga ito, no? Tumatagal itong panukalan na ito. Lahat na nandun, yung PAO, DOJ, no? Yung mga child rights advocacy groups, 'di ba? Ang dami na po ng mga nandun, ano po. Pero syempre ayaw rin naman natin, ano? Ako po personally, no, ayoko rin naman, ano, na malalagay din naman sa alanganin yung mga bata, no? Dahil sa batas po na ito, no, syempre, no, kinakailangan talaga balanse. Ang hinihingi lamang naman ng mga teacher ng ngayon ay, no, ay to empower them, no, to impose discipline, no, na hindi siya magkakaroon ng pagdududa, na hindi siya magkakaroon ng pag-aalangan, no, kasi baka yung ginagawa niya hindi na disiplina, baka abuso na, no. So yun po, sana maging klaro. Yun lang naman po yung gusto namin. At para syempre, no, yung mga bata, alam niyo, well, ang aming observation, 'di ba, yung mga bata ngayon ang hirap talagang disiplinahin sa Hirap eskwelahan, sumilin. no? Kasi ang dami-dami niyang sinasabing karapatan, ano po, no, which is wala naman ding problema as I have mentioned, no, po, no. Pero dapat po yung otoridad din, no, ng mga teacher, no, bilang mga guro, no, bilang mga tagapagturo, bilang nakatatanda, bilang otoridad, no, doon sa classroom, ay dapat din naman pong kilalanin po ng batas. Opo. Maraming salamat po, Teacher Benjo. Mag-iingat po kayo.